apoy na tumupok sa 70 mga bahay sa barangay Duma-Duma, Tagos, Surigao del Sur ang pananampalataya ng mga nasunugan. Sa kabila kasi ng malaking sunog, ang mga litratong ito ni Hesukristo at ng kanyang mga disipulo, pati na ang mga anghel, hindi natupok. Ang paniniwala ng mga taga rito, may kahulugan ito, kung hindi man isang milagro. Isang linggo matapos ang sunog, heto na ang itsura ng Duma-Duma ngayon. Kung saan nakilala ng aming team si Raymond, ang nakapulot na malitrato ni Jesus na hindi nasunog, na siya ring nag-upload ng mga litrato online. Minsan, kahit imahe, banal yung mga yan. Wow, grabe, it's mysterious. Everything happens for a reason. Nung nakita ko po, nabigla lang po na ako dahil nasunog talaga ng litrato ni Jesucristo. Miracle dahil walang nasaktan. Ano sa tingin mo yung mensahe? Magmahinaan ng loob dahil nandito ako. Ang mga larawan, parte pala ng isang Bible storybook, pagmamay-ari ng mag-asawang Lola Carmelita at Lolo Moises na kasama sa mga nasunugan. Nihinayang ako. Mas gani kad yabili na pirka-piraso. Ako gadyon ila palaminit na isip handumana na siya, isip himala sa amin. Gabasol ako lugar na para yan tumakuha siya. Ay kunya kuha pa lamang dili unta mahitabo. Dakan ako sa Ginoo na pasaylo adakan kay dako gayod anamo kasalanan tungod sa pag wa namo makuha. Pero itong gapakita gihapon siya. Bisan pa adong kami makakuan kung kuang pa lamang baya siya dili pa lamang haw way gahom. Sa katabing purok na talaga sila nakatira, pero ang ilan nilang mga gamit, kabilang na ang Bible storybook na iwan nila sa Duma-Duma. Parang himala sa akin. Sugod, yadto na panghitabo. Matagyod ko ng kaadlawon, nga alas 3. Kay kana amahan, maumantuog yadto pagsaka sa langit. Pero hindi lang daw ito ang pinaniniwala ang milagrong nangyari. Si Marivic, himalang kusina at banyo lang daw ang nasunog sa kanyang bahay. Pagtanaw na ako ini sunog na, kuha ko mga butang sabay, musuod ako. Pagpuan ako pagsuod, yung hurot na, yung nakuha na sa divider, yung nakuha na mga teddy-bear, mga kuwan, tanang-tanan, anya tiran Santo Niño lakang gayon. Paniniwala niya, prinotektahan sila ang kanilang bantay. Ang imahen na ito ni Santo Niño. At kahit malapit lang ang imaheng ito sa nasunog na banyo, buong-buo pa rin ito. Isunog ang PR na diwara. Amo dayad tulang ko. Wasan yun ni kuha ang kalimutan siya mam sa divider. Si Karena naman dahil sa sunog, nayanig ang kanyang pananalig. Kasama kasing natupok ang ipinundar niyang bahay na katas ng kanyang pagtatrabaho abroad. Inisip ko paano ako magsimula ulit. Wala na akong pira, wala akong trabaho. Diyos ko po, nasunog lang pala ang pinaghirapan ko. Masakit sa akin. Para meron daw siyang maitabing alaala man lang ng ipinundar niyang bahay. Pinicturan na lang niya ito kahit sunog na. Nung i-upload niya raw ang litrato sa Facebook, may mga nagsabi sa kanyang parang may nahagip na kakaiba ang kamera. Tinignan ko yung picture, yung nagulat ako. Sinabi ko sa kasama ko, tingnan mo nga may tao. May nakita akong tao sa haligi. Sabi ng kasama ko, ala, si Papa Jesus yan. Litrato niya talaga, yung mukha talaga ni Papa Jesus. Yung mukha niya na-form sa usok. Na-form sa usok. Ang iba hindi mapaniwala kasi inedit ko na lang daw yun. Hindi ako marunong mag-edit. Naniwala ako na si Papa Jesus, totoo pala. Siya yung nasa picture ko. Diyos ko, magsisimba na ako ulit. Mahigit kalahati ng Duma-Duma sa bayan ng Tagos sa Surigao del Sur natupok ng apoy. Pinanghinaan man ng loob ang mga nasunugan, lumakas naman daw ang kanilang pananampalataya. Nung nakita nila ang mga litrato ni Hesukristo na hindi nasunog, pati na ang imahe ng Santo Niño. Bukod pa sa nakuna ng kamera na sa kanilang pagtansya, imahen ni Hesukristo.
Ayon sa kura paroko na si Father Carl Bautista, baka senyales ang lahat ng ito na kahit sila'y nasunugan, kailangan nilang magbalik loob sa Diyos. Marami din ang mga hindi nagsisimba dyan. Kadalasan ng mga rason nila na busy sila, yung panawagan ng Panginoon 1 oras sa 1 linggo lang. Bakit hindi natin mapagbigyan yan? Pero kung ang Tandag Bureau of Fire Protection ang tatanungin, may paliwanag ang lahat ng ito. Inimbestigahan nila ang mga kwento ng himala di umano at ang una nilang pinuntahan kung saan naroon ang imahe ng Santo Niño ni Marivic. Tuhay na pita dingding yun na Sa gasiga. nga di sa CR ini. Kaluwi sa Diyos ini sir gad nga hinadigding. Wara gad ang kakuha na nga nina portion. Yadi dagad ini yatunaw na ini siya sir. Tunaw basan dakan. Simple lang ang paliwanag ni Fire Officer 3 Dennis Frias. Agad daw kasing naapula ang apoy sa bahay ni Marivic, kaya may mga nailigtas katulad ng imahe ng Santo Niño. Ang Santo Niño hindi nasunog kasi hindi na nakaspray dito ang apoy. Saka na-confine na ng makasama natin. Binasa nila yung wooden wall nito kaya hindi na rin nakaspray yung apoy. So ito hindi na ito nadali kasi nabasa na ito nila. Tinignan din ng mga tiga-BFP ang mga pahina ng libro na may larawan ni Hesukristo. Ang libro kasi nito maka-hardbound siya at saka makapal yung mga pages niya. So para magkaroon ng fire, kailangan may 3 element. Yung fuel, ito fuel to. Oxygen, saka heat. So sa nangyaring ito, dahil present yung 3 element, nasunog agad itong gilid ng libro. Saka nga yung cover, pati ito yung cover, sunog din siya. Kasi siya yung exposed. Yung sa ilalim, hindi siya kagad masusunog kasi although fuel siya, pero walang oxygen sa ilalim kasi hardbound nga. Yan yun, hindi nasunog yung sa gitna. Saka, nung panahon din na yun, kasi itong libro na to ay natagpuan sa bahay na last na nasunog. Nabasa na siya ng tubig. Paano naman ang nakunang litrato ni Karena na souvenir niya ng kanyang naipundar na bahay? Totoo ba ang imahe ni Hesukristo na nakikita ng iba o nagkataon lang? Tiningnan ko yung mga details niya, the sharpness, noise levels. Wala akong nakitang ebidensya na nagsasabi na edited or tampered yung photo. But I want to explain na maaring naging dahilan kung bakit yun ang nakita nila. Yun yung tinatawag nating pareidolia. Yung pareidolia, yan yung phenomenon o tendency ng mga tao na makakita ng imahe sa mga pangkaraniwang bagay. Maaring yung mood natin or yung imagination natin ang nagtitrigger. Bukod sa naunang litrato, may iba pa palang nakunan ang cellphone ni Karena, kung saan parang nakunan din sa ibang anggulo nga lang ang imaheng nasa una ring litrato. Ang sinasabing imahe na nasa unang litrato parang naroon din sa pangalawa. Baka po kilala niyo po ito. Tinanong ng aming team ang mga residente kung kilala ba nila ang nakunan sa mga litrato. Hindi. Kilala niyo po ba itong nasa picture na ito? Baka lang namumukhaan niyo. Mukhang si Rene Boy yan. Pero hindi kami sigurado. Kasi yun ang pagkuha ng picture kasi yan, mukhang nandun siya ba? Excuse me po, kayo po si Rene Boy? Kayo po ba yung nandito sa larawan na to? Oo, parang ako talaga yan. Bakit po ninyo nasabing kayo yan? Ito yung suot ko na nangangalakal ako dito kasi nilagay ko yung sa ulo kasi mainit. Bandang mga 2:00, nandun pa ako ng sunog, nangangalakal ako. Sa bahay nila Karena, mga 1 oras ako. Doon sa isang picture, sure ako na ako yun. Nakikita ko talaga na pudong pa lang na damit sa ulo. Ako talaga yung hindi ko alam na kinukunan ako ng mga tao dyan. Yung sa pangalawang picture, medyo malabo. Hindi ako sure. Naninindigan naman si Karena na nung kinunan niya ang unang litrato, wala roong tao. Kahit anong sabihin ng iba, naniwala pa rin ako na si Papa Jesus. Yung nasa picture na picture ko sa cellphone. Kasi walang tao noon, biglang lumabas siya. Hindi naman kailangan ng may himala para marinig mo ang mensahe na mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sunog na ito. Sa mga sakuna at trahedya na susubok ang ating pananampalataya, sa mga naniniwala, hindi na kailangan pa ng himala.